Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guys Mama Secret Channel. Faith Healer, also Matarder. So ngayong hapon na ito, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of Cancer. So Cancer, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Cancerian na ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updated. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang dirigi-skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Cancer. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information para kayo sabihin sa ng ating mga baraha. Alamin na tutuklasin na natin yan, so let's watch this. So there's the world, represents something trouble, success, accomplishment, na may mga bagay na unti-unti mo na may isa sa katuparan, na makakamtan, na naman yung mga bagay na ninanais mo, na babaguhin nito ang ikot ng kapalaran sa'yo, o babaguhin nito ang ikot ng mundo mo. No, at the same time, na maaaring magbigay sa'yo ng travel, adventure. No, so let's see what is additional messages. No, reference with the Ace of Wands. No, this is something in new project and new plans. No, dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, no, na magdadala sa'yo something in new beginning, new ideas. Additional messages. And represent, guys, with the Justice card. Justisya. No, naman yung mga bagay na hinihiling mo, o maaaring nga naman yung mga bagay plano mo, maaaring may sakataparan mo to, at maaaring makamit mo, no, ayon sa kaloob ng Diyos, no? Maaaring nga naman yung mga bagay na pinaghirapan mo, maaaring nga manumbalik sa'yo, no? Makuha mo, at maaaring malasap mo ang tagumpay na ninanais mo. And because there's something the Five of Wands in reverse, something no more complication, no more complication, no more struggles, no? The request, aalisin din yung mga taong kumbaga kumakalaban sa eksena mo. Let's see what is additional messages. Represent with the Queen of Wands, may confidence. So ngayon mas lalo mong lalakasan ang loob mo, na magiging matapang ka na ngayon. No, aalisin mo na yung takot at pangamba mo. No? Aalisin mo na yung pag-aalinlangan mo. No, parang alam mo na tapos na eh, no? Ano man yung mga bagay na nangyayari ngayon ay ayon na sa kaloob ng Diyos, no? Unti-unti ka na makaka-move on with the Eight of Cups, no? There's something on parang moving forward na talaga, no? Unti-unti ka na makakawala sa mga nakagisnan, mga nakasanayan o maaaring mga nangyari sa'yo, no? Mga naranasan. What is the word card? Reference with the Wheel of Fortune. Sabi ko na ba kanina na babaguhin na yung mundo mo, babaguhin na ang kapalaran mo. No, ito na yung bagong pag-ikot ng eksena mo, no? Kumbaga, there's something destined to happen, or there's something that destiny is yours, or maaaring ibibigay na talaga yung mga bagay na para sa'yo talaga. No, magtatagumpay ka, no? May karma. There's a double clarification with the karma. It means there's something, a good fortune coming in. What is additional messages with the Ace of Wands? Now, represent with the Page of Swords na being curiosity. So, kailangan alamin mo, tuklasin mo lahat-lahat. Na magkakaroon ka ng mga bagong ideas, ng mga bagong plano, pangarap, gusto mong gawin, no? Gawin mo to, no? And this, because there's something, the Nine of Pentacles, there's a blossoming, no? Ito na yung hudyat, guys, na maaaring lumago. No? Or may potential ka para maging masagana ang iyong pamumuhay. No? Maging maganda na ang iyong kalagayan, sitwasyon. No? What is additional messages? With the Five of Wands, represent what? In reverse, represent with the Seven of Pentacles, with the harvest moment. No? Kapalit ng komplikasyon na nangyari sa nakaraan ay maaaring kumbaga magdulot ng magandang eksena at magandang hinaharap, no? Kumbaga aani ka na.
no? Makukuha mo na yung mga bagay na pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, no? Mga naranasan mo. And there's a 7 of Cups, no? There's a lot of opportunities coming in, no? Marami kang bagay na maaaring naguguluhan sa ngayon. Pero ito'y maaaring magliwanag din sa sitwasyon mo na marami ka palang kaya pang magawa, no? Kaya pang gawin, no? Basta lakasan mo ng loob mo, maging matapang ka, no? Alisin mo yung takot at pangamba mo. And of course, there's something, the 4 of Wands, something celebration, na unti-unti ka nang makakarating, no, sa paroroonan mo, sa gusto mong mangyari, no? Maaring unti-unti ka nang makakawala, makakabangon, makakalaya, no, sa mga pinagdaanan mo, no? What is additional messages with the World card, and of course, the Wheel of Fortune? There's a 6 of Swords with the transition, na unti-unti ka na rin makakalala sa hindi magandang sitwasyon, na may pagbangon talaga. In the Ace of Pentacles, there's something, a big shot and big money coming in for you. Ibig sabihin dito, bibigyan ka ng mga bagong ideas, no? Basta kailangan mo munang unawain, busisiin, pag-aralan, dahil itong malaking opportunity na to magdadala sa'yo ng bagong eksena, no? Bagong simula, panibagong pag-asa. And because this is sabi naman dito, with a Tower moment for a major changes, no, babaguhin ito ang buhay mo, nakagisnan mo. Akala mo this is something a game over or the end or defeat? No. This is something, guys, na magdadala sa'yo na maaaring simulan na ang totoong laban. No, maaaring may potential ka talaga para lumago, na makukuha mo ang magandang eksenang nararapat para sa'yo. No, makakamit mo yung justisya at karapat-dapat. And of course, there's something, guys, with a Sun card, with a pure positive of outcome, no? Muling sisinag, ang liwanag, no? Sa mga nangyari sa'yo, ano man yung mga bagay na hinintay mo, makakamit mo na ito. And there's something, the High Priestess. Maraming mga hidden agenda, maraming mga bagay-bagay dyan na bago po makuha to, isang bagay na to, kailangan mo na pagdaanan to. It is something you're building with a framework, na talagang binubuo mo tong bagay na to para sa katuparan ng mga pangarap mo, na para ka nagbubuo ng isang hagdanan, no? Sa bawat baitang may mga pagdadaanan kang mararanasan ka, no, susubukin ka, no, ang iyong katatagan, lakas ng iyong mga binti upang makahakbang, no, patungo sa gusto mo talagang marating sa buhay mo. No, basta lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka, no? And of course, there's something, the 4 of Swords, listen to your intuition and listen to your gut feeling. No, bibigyan ka ng gabay dito na magtatagumpay ka, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, magpatuloy ka sa dapat mong tahaking landasin. For the outcome, there's something, the Star card, there's something, a wish fulfillment, no? Talagang sinasabi dito, no, iikot ang mundo, iikot ang kapalaran mo, makakaalis ka na sa sitwasyon na kinasadlakan mo, at babaguhin ito ang magandang nakalaan para sa iyo. No, talaga sinasabi sa dito na tutupad na, at yung kahilingan mo ay maaaring abot kamay mo na. No? What is additional messages? Now, this is something, guys, with the 3 of Cups, as celebrations, no? Unti-unti ka na rin magse-celebrate, no? Mararanasan mo na ang mga kaligayahang ngiti. May ngiti sa iyong labi. And there's a Knight of Swords with the success driven, no? Kumbaga minsan na naging mabagal man ang takbo ng sitwasyon, no, magiging mabilis na ito at dadaloy na muli ang magandang ikot ng kapalaran sa iyo. And there's a 3 of Swords, no? Marami kang mga bagay na naranasan, no, naramdaman, hindi hadlang to para magtagumpay ka. No, isang pamamaraan ng ating Panginoon na kailangan mong bitawan, pakawalan yung galit, no, yung mga naramdaman mong sakit, no, kailangan mo na tong pakawalan at tunghayan mo ang liwanag na paparating para sa iyo, no? Additional messages. So there's a 2 of Wands, no? You have the power to choose. Ibig sabihin dito, ikaw yung pipili ng bagay na ikabubuti mo at ikasasama mo, no? O ikaw yung gagawa ng eksena na magpapabago ng buhay mo. Kaya nga there's some multiple choices, no? Pipiliin mo yan. And there's a 10 of Wands, no? Sa likod ng mga obligasyon at responsibilidad mo, dapat makinig ka sa iyong gabay dahil aalisin niya, no, yung mga bagay na alam niya magiging pabigat sa buhay mo or magiging pasanin, no, at magiging bagahe, no, patungo sa
patungo sa tagumpay na tatahakin mo. So let's see guys, now what is additional messages? Alamin na natin at tuklasin na tutumbukin na natin no anong kaganapan pa sa buhay mo with the finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, okay. Eto na tayo guys, no? Pagdating sa finances and career, so there's a Chariot card. Now, there's something in action and movement na magkakaroon ng changes, development, no? And of course, maraming talagang parating, no? Pagdating sa finances mo, there's a lot of partnership coming in, no? Maraming pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, pakikipagtalakayan, pakikipagkasundo, pag-ibig. And there's the King of Pentacles, magkakaroon ka ng seguridad sa kung ano man yung mga bagay na meron ka, no? And because there's something that tempered with a perfect timing. No, nakalaan tong bagay na to ay para sa iyo. No, kailangan mo lang mag-take ng action and decision. No, ano ba talagang gusto mong simulan? No, gusto mong gawin? No, basta magkaroon ka ng seguridad sa sarili mo. At pangalagaan mo at kung ano man yung mga bagay na karapat-dapat sa ibibigay sa takdang panahon, takdang pagkakataon. No, there's a Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy na ang magagandang kapalaran pagdating sa pagkakaperahan. No, there's something support. No, there's something na mayroon pa nga dito may magbabayad ng utang or mayroon dito magbibigay ng opportunities sa'yo. And there's something that card with the transformation. Na pagdating sa finances mo, malaking pagbabago ang magaganap. Maghanda ka. No, iikot ang karma. Pagdating naman tayo sa love life, so there's something, the Six of Cups. Some of you guys know there's something, a past person coming back. No? Meron babalik from the past, no? And of course, there's a Knight of Wands, no? Kailangan mong magtiyaga or kailangan mong alamin lahat na napakalapit mo na para sa tagumpay na yan. Now, there's a King of Swords. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo, maging matalino ka. No, gamitin mo tong utak mo kaysa sa puso mo. And this is something, the Page of Cups. Makinig ka sa intuitions mo. No? Kung itong tao na to, kaya to babalik ay hindi maganda ang pakay niya, ngayon pa lang maging mautak ka na. No? Linisin mo, alisin siya sa buhay mo. And there's a Page of Wands. Now, there's something, a good news coming in for you. Na makakatanggap ka ng phone call, messages, an email, no, for your loved ones or something sa taong talagang totoong nagmamahal sa'yo. Or may taong darating from the near future, na may taong darating. What is additional messages? Pagdating naman tayo sa kalusugan, and there's something, the Queen of Pentacles, basta pangalagaan, proteksyonan mo ang iyong kalusugan. No, there's a Three of Wands, the waiting is over. Kung may hinihintay ka, resulta, paper, documents, maring dumating na. No, basta mag-focus ka lang sa ginagawa mo, huwag ka magpapadistract. No, mag-focus ka sa sarili mo, sa kalusugan mo. There's a King of Wands, no, lagi mong titignan yung magiging posibilidad. Umiwas ka sa mga bagay na alam mo makakasama sa'yo, physically, mentally, and emotionally. And there's a Judgment, may paalala sa'yo na you need to pay attention. Kailangan mong mag-ingat, no? Sa lahat ng mga kinakain mo, self-love, self-care, kailangan mo alabagaan at mahalin yung sarili mo. No, wag mo masyadong pinipressure yung sarili mo sa lahat ng bagay. Sa iisipin mo, sa kakainin mo, no, maging maingat ka po. No, umiwas ka sa mga exotic foods na alam mong kumaga maraming nagtitrigger na sa katawan mo. No, pag nakakain ka nito parang iba na yung nararamdaman mo. No, ibig sabihin umiwas ka na. So let's see what is the additional messages with the magical fairy messages and advices and of course a pick a card, yes or no. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Let's see what is the magical fairy messages represent what. With the magical fairy messages, there's just something walking away. So may mga bagay na kailangan mo ng talikuran, pakawalan, bitawan, no? At kung mawala ka na dyan sa hindi maganda situation mo. And your desire is within reach, no? Yung mga pinapangarap mo, yung mga bagay na inaasam mo, makukuha mo at makakamit mo na yan. No, and there's a spiritual teacher. Some of you guys, no, meron ditong albularyo, manggagamot, maaaring tumutulong sa'yo. Or either you are also a healer, na maaaring you are also guided. No, or maaaring talagang kailangan mo na magagamit dito na tutulong sa'yo, no? What is the synchronicities represent what? And there's a root, no? May ugat lahat ng eksena na to, no? Ibig sabihin dito, baka natapos na, no? Parang natapos na yung kamalasan, ugat ng mga pinanggagalingan, no? May mensahe sa'yo na tinapos na, no? Yung mga nangyari sa'yo, maaaring mga naramdaman mo at the same time, yung mga naranasan mong kumbaga kahirapan na tinapos na, there's a community. Ibig sabihin na sa paligid mo lang, especially kaibigan mo or kapitbahay mo, ang mismo nagpapabagsak sa'yo or either
co-workers or family related. Pero there's something community. It means maaaring kapitbahay mo to, no? Inggitera. And there's something resilience, no? Kailangan mas maging tahimik ka na ngayon sa lahat ng plano mo, lahat ng gagawin mo. And there's something success, no? At magtatagumpay ka na, no? Magsasucceed ka na sa lahat ng bagay o pangarap mo, no? Huwag ka mag-alala. So let's see what is additional messages with an angel spirit. With a yin and yang oracle card represent what? So let's see, this is something a guilt and sabotage na talaga may sumasabotay talaga sa eksena mo. Na mag-ingat ka, no? Mayroong taong nagagalit talaga sa'yo. And there's something an offer, no? There's something an offer coming in for you. No? It's time na para maging masagana. Na maging maganda takbo ng buhay mo, sisibol na yung panibagong pag-asa. And there's something an Zestor guides, no? Maaari may gumagabay sa'yo dito ng Zestor guides. No? At the same time, this is something at confusion. Maaring naguguluhan ka, no? Maring natatakot ka. And this is something a karma. Double clarification na may karma talaga. Or triple clarification na may karma talaga. Kumapit ka. Na maniwala ka with the karma. What is the Romance Angels for the Mystic Love Oracle deck? Represent with the trouble. Nasama po yung magkakaroon ka talaga ng trouble, and new experiences. And there's something inner knowing with intuitions. No? Makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa nararamdaman mo. And there's a safety with a comfort na maaaring pinapangalagaan mo at proteksyonan mo yung sarili. Not just being honest and truth. Na maging totoo at maging tapat ka sa sarili mo. No? What is an angel's number represent what? And this is something a 444 with a blessing disguise. No? There might be some difficulties ahead, but you will push through. You got this. If you've been suffering struggles or feeling lost, the wind of the change will blow in your favor. If you've been suffering or feeling lost, something may fall apart, but you're building the framework for something much better. Hang in there. Magtiwala ka. Hindi yan idadaling ka dyan sa sitwasyon na yan para sa wala lang. No, nilagay ka sa sitwasyon, nilagay ka sa position mo dahil may magandang idudulot sa buhay mo. No, isang paraan niya na kailangan mong buksan ng iyong mga mata, masilayan ng totoong nilalaman at istorya ng nasa paligid mo at yung buhay na ibibigay sa iyo. So let's see what is the Money Move Oracle deck. So let's see. There's a winning, no? Ipapanalo mo tong laban na to. Don't spend everything at once, no? Sooner or later, luck comes to everyone. No? So swerting ka talaga at ipapanalo mo tong laban na to. Kumapit ka. There's a shadow work represent what? What is a shadow work represent what? Close-minded. No? Unwilling to consider other perspective or entertain new ideas. Be more open. Openness, receptivity. No? Kumbaga kailangan maging ano ka, no? Kumbaga maging handa ka at buksan mo yung isip mo. No? Sa lahat ng mga bagay o posibilidad, no? Kumbaga baguhin mo yung pananaw mo, yung iniisip mo, no? Kailangan mong tumanggap, no? Na mga opinion, advices and with other people, no? Para matulungan ka na bangon paano or parang para ginawaan yung damdamin mo, yung sitwasyon mo,
no? Kailangan mo makinig something advices and message, no? With other people. And this is something the part of the light. The part of the light represent with soulful reflection. I take time for soulful reflections, allowing myself to pause and check in with my heart. Through deep reflections, I gain insight into my true desires and need. I trust that need moment of quiet contemplations lead me to greater understanding and growth, no? Kumbaga ito yung panahon at pagkakataon na para, kumbaga, mag-isip-isip ka, no? Mapag-isa ka, no? Lahat ng bagay na kasi nang gagawin mo magre-reflect sa'yo, kaya kailangan pag-isip mo mabuti, no? Tignan mo at buksan mo ang pananaw mo pagdating sa mga bagay-bagay, no? Kumbaga, kailangan magtiwala ka na lahat ng mga bagay na nangyari nito ay ayon sa kalooban ng Diyos, no? Ipagkatiwala mo lahat, no? Wag kang magtanim ng galit at puot sa dibdib mo, pakalwalan mo ito, no? Magsisilbing blockages yan para hindi ka makausan, no? Hayaan mo yung karma, no? Kaya kanina pa sinasabi dito, may karma talaga, no? Hayaan mo yung karma na siya yung magbigay ng kumbaga hustisya sa'yo, no? And of course, there's a what lies beneath with the hidden virtual. What lies beneath with the hidden virtual? Reference with a bug and boo. Talagang sinasabi dito na parang ginigising ka dito sa katotohanan na you need to pay attention, no? Kailangan mong maniwala at magtiwala. And there's a clarifying for love situation. And of course, there's something flight plan. So, sinasabi na something fall apart for better things to come. So, see, kumbaga minsan kasi, no, sa buhay natin, no, minsan nadadapa tayo, minsan nilalagay tayo sa sitwasyon na akala natin, no, parang hindi tayo pinapakinggan, no, akala natin na parang, puro na lang paghihirap, naranasan natin, no? Yung pala, paraan pala yun ng ating Panginoon, no? Para mas makita mo yung totoong pakay, no? Kaya nangyari yung, kaya nasira yun, inalis yun, no? Kaya yung binura sa buhay mo, inalis sa buhay mo, or kaya nangyari yung sitwasyon mo na yun, kasi para kailangan buksan mo ang isip mo, no? Kaya there's a blessing in this, guys, no? Kumbaga mayroong bagay na nangyayari sa buhay natin na kahit na mahirap, no, kailangan natin labanan. No, kahit na feeling natin na walan tayo ng eksena, ganito, ganyan, na magtiwala ka, no, binubuo mo, no, yung sarili mo sa mas magandang kahihinatnan ng buhay mo. Magtiwala ka. There's a clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation represent what? Represent with a root of stability. Ground yourself in the what nurtures your being, establish a stable base from which love and career can bloom. No, talagang lalago, no? Kumbaga may ugat talaga na magdadala sa iyo ng stabilidad, no? Magdadala sa iyo ng pagtibay or paglakas, no? Talagang lalago ka dito, lalakas ka dito, susubukin ka na lahat ng eksena. No, dito manggagaling lahat ng katibayan, kalakasan mo, no? Kaya kailangan mo maging matatag sa hamon ng buhay mo. So, let's see what is a pick a card, yes or no. So, let's watch this. With a pick a card, yes or no, ito na yon. Let's start with the number 1. And there's a no. Na marunong kang humindi. Star for attention, empty promises, no voided, no? Kailangan mo harapin yan. No, kahit na nabigo ka, no, kahit nasaktan ka dyan, no, wag mong hayaan na kumbaga malungkot ka sa situation na yan, harapin mo, no, labanan mo. What is the number 2? Now, there's something I know again, decay under the surface, strength waning. No, parang sinasabi dito na, kumbaga wala na, bulok na, parang wala nang kahihinatan pa, kaya kailangan mong i-let go to. No, kailangan mo nang bitawan. Number 3, there's something, yes, beauty and growth surround you, cherish it. So, magiging maganda na ang iyong sitwasyon. At kumbaga sa likod ng mga pinagdaanan mo, may maganda pa palang kahihinatnan. At hindi na tawag na good karma. No, magiging maganda na ang ikot ng kapalaran sa'yo. No, kaya siguro hindi nangyari to, no? Kaya siguro sinasabi mo na number 1 na wag mong panghawakan, no? Yung mga minsan hindi nangyayari. No, kailangan mong harapin yun. No? Kailangan mo i-let go din yun. No, minsan kasi
meron tayong mga pinangako, may mga taong nangako sa atin na hindi nangyari. No, kaya hindi nangyari, there's a blessing in disguise, no? Kailangan natin harapin 'yon. No, wag natin kimkimin or something na matakot na dahil hindi nangyari 'yon, baka gato ganyan. No, kailangan nating tanggapin yung pagkakataon na 'yon. At the same time ito rin, no? There's a no na parang dumating yung araw na gano'n na parang sinira, nawala, nabulok yung situation, no? Kumbaga gano'n, kumbaga hayaan mo siya kasi kumbaga it's a plan ng ating Panginoon na mangyari yon kasi hindi siya para sa'yo, no? Inalis ka doon. So guys, this is the weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of. For the sign of Cancer. So Cancer, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal-siksik liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po, and see the next video. Bye-bye and babush.